Inabot na pala kami ng madaling araw. Hindi namin napansin ang oras. Nakinig lang kami kay Master habang kinukwento niya ang nakaraan. Isang madugo at malungkot na nakaraan. Ah, ganun ba? Mga miyembro kayo ng isang angkan na kilala sa pagiging malakas? Hindi pwedeng dalawa ang pinakamalakas sa lugar na to. Sa katanagang, si Mitsumi ang papalit sa akin bilang leader balang araw. Tanda mo yan, ha? Executive President ako ng Todo High School sa loob ng 3 taon! Ako si Shin Natsume! Laban na! Ang pagkikita ng magiging master ng Juken Book Club si Maya Natsume at ng kapatid kong si Mitsumi. At higit sa lahat, ang madilim na nakaraan ni Shin Natsume, kaibigan ng kuya ko. Grabe pala yun. Ibang klaseng kwento yun. Bakit? Suichiro. Wala lang. Nung narinig ko kasi yung kwento ng maliit na babae, parang nabuhayan ako eh. Bakit kaya ganun ano? Wala yun. Ganyan ka naman talaga eh. Paano ko ba sasabihin? Kung napaaga lang ng 2 taon, ang pagpasok ko sa eskwelahang yun, siguro meron pa akong nagawa para maibang nangyari. Iba sana ang kinalabasan ng mga nangyari. Yun ang palagay ko. Baka nga. Mitsumi. Ay, pambira naman, alas 8 pa lang pala eh. Hindi ako makahinga! Ay, sakit! Ikaw kasi, hindi alas 8 pa lang, kundi alas 8 na pala. Teka, sandali! Nakauwi ka na pala! Kararating ko lang. Pasalubong ko sa'yo yung pakwan. Huh? Gusto mo ba ng almusal? Ipaghahanda kita, Suichiro. Ano naman ba nangyari sa inyo, ha? Ako na bahala sa almusal ko. Magpahinga na ho kayo. Ayos lang ako, anak. Oo nga pala, Suichiro. Ha? Umamin ka. May napupusuan ka na bang babae? Oo. Nahahalata ko yan. Kahit narinig ko ng kwento ni Master, hindi ko pa rin alam kung bakit nagbago ang kapatid ko. Wala pa rin kasagutan. Kuya. Masataka. May pupunta ng reception mamayang gabi. Gagabihin ako, ikaw na bahala kung saan ka mag-apunan. Opo. Nagkasagupaan daw kayo ni Mitsumi. Totoo ba yun? Basta ako, wala na akong pakialam sa kapatid mo na yon. Gusto mo matulad sa kanya? Ayaw nga pala, Masataka. Napatin mo ko. May napupusuan ka na bang babae? Napansin ko kasi hindi mo na sinasama sa labahan ng underwear mo. Pati ba yun alam nyo pa? Jackie, tanghali na. Kailan ka pa naging Mr. Perfect Attendance? Ikaw naman. Ginagawa ko to para sa'yo. Okay lang, no? Nakapag-desisyon na ako. Titigil na ako. Magtatrabaho na lang ako, Bob, para masuportahan kita. Kaya pwede ba, Bob? Huwag ka nang bumalik sa eskwelahang yun. Kesa magkapasa-pasayang katawan mo sa pakikipag-away. Dito ka na lang. Matulog na lang tayo buong araw. Ano sa palagay mo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ano ba? Hindi naman ako nagbibiro, ah. Alis na po ako. Suichiro, bakit pa ganyan ang suot mo? Ang init-init ngayon.
dahil hindi na ako bata. Bob, saan ka ba pupunta? Babalik ako mamaya. Hintayin mo naman ako! Ate, sandali lang! Ang bagal-bagal mo kasi, iwanan kita dyan eh. Ang bihira, wala ka nang ginawa kundi matulog. Si Masata ka ba yan? Grabe naman, napaka-cute niya. Magandang umaga, senpai! Ha? Kayo rin. Pabuling ka pala ng mga babae, senpai. Ha? Ano yun? Kakainis nga yun eh. Huwag mo sabihin naiingit ka. Bakit naman ako maiinggit? Lalaki ako na wala kinatatakutan. Mukha ba ako may pakialam sa mga babae? Ay, Suichiro! Good morning! Kamusta, Suichiro? Hoy, ano ka ba? Itiwan mo nga ako, Aya. Papakipot ka pa, gusto mo rin pala. Tumigil ka nga dyan, Bob. Good morning! Hi, boys! Good morning, Master. Good morning. Ang Jukenbo Club? Yukenbu? Balita ko, yung 5 yan ang tumalo sa 200 tao. Pero wala kasi itsura nila yung magaling lumaban. Hindi siya sexy ngayon. Batang anyon na naman. Kilalang kilala na tayo ng mga tao dito, no, Bob? Oo. Ibig sabihin lang yan, dadami ang mga taong hahamon sa inyo. Mula ngayon, mapapalaban na kayo, mga bata. Tingnan nyo! Tama nga siya. Magiging abala tayo sa kakalaban sa mga yan. Miss Natsume, pwede ka ba makausap? Magandang umaga sa inyo, Todo Hanshi. Sino naman ang matandang yan? Sira, Hansi yan. Ibig sabihin, teacher siya sa eskwelaang to. Importante bagay ito. Sana mapagbigyan mo ako. Huwag niyo akong alalahanin. Tara, Hanshi. Ay, oo nga pala. Mga bata, may importante akong sasabihin sa inyo. May meeting tayo mamaya. Pumunta kayo, ha? Oh? Ayos to ah. Takot silang lahat. Kahit first year lang tayo, tingnan mo naman. Walang gustong bumangga sa atin. Bigatin na tayo. Pwede ba tumigil ka nga dyan? Swerte mo naman. Mukhang may natitira pang tao sa eskwelahan na ito na hindi natatakot makipag-away sa atin. Oo. O ayan, nagumpisa na. Ang bata na yun ay tatanggap ng mastership sa Hokushin Ito sword fighting style. Ang pangalan niya yata ay Kanakita. Siya ang pambato ng Kendo Team No. 3 ng Todo High School. Kalahati ng Kendo Team No. 3 ay na-hospital dahil sa nangyari sa bowling alley kamakailan lang. Kaya gusto nila makaganti sa 2 batang yon. Maraming club dito ang gustong gubanti sa kanila. Hindi lang ito ang pagkakataon na may makakasagupa sila. Anong gagawin ko sa kanila? Ha, Miss Natsume? Nang labanan ko si Rizaki. Hindi ako nahirapan na talunin siya. Nang ginawa ko yun, para na rin ako nakailam sa enforcement team. Lalo lang naging grabe ang sitwasyon sa ginawa ko. Lalo lang tuloy lumala ang sitwasyon. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Siguro kung ako ang tatanggap sa parusa, matatahimik na ang lahat. Siguro mababawasan na ang mga insidente tulad ng mga nangyayari ngayon. Ano sa palagay mo? Hindi ko masasagot yan. Pagbibitingan pa ng mga Hanshi ko ano magiging parusa mo. Hintayin mo na lang ang magiging desisyon namin. Pero kung ako sa iyo, kumanda ka na sa pinakamabigat na parusa. Aba, kawawa naman kayo. Aba, buti pa gamitin nyo ang mga ito para may laban naman kayo. Sige na, tanggapin nyo ng mga ito. Kung wala kayo, mas di ako gagala, tapusin kayo. Ano ba to, Bushido? Diyan ka nagkamali. Wala ka nang pag-asang talunin kami. Binigyan mo pa kami ng armas. Wala ka na talagang pag-asa ngayon. Dahil nagkakamali ka, makakasiguro ako na matatalo ko kayong dalawa. Hindi simpleng patpatungawa ko ah. Siyempre, hindi ako titira ng grabing attack point. Pag tinama kayo, wala kayong malakalablaban. Patay, seryoso ang taong yan. Hindi lang tayo tatalunin, tutuluyan pa tayo. Paano na yan? Ay!
Huwag na kayo umilag, pinapatagal nyo lang ang laban. Tatamaan din kayo! Tatamaan kayo! Masyado kang mayabang! Ay! Soichiro! Hindi ba nagsanay ka para lumaban sa mga katulad yan? Labanan mo, malidong yan! Anong malay ko dyan? Ikaw ang lumaban! Sira ka ba? Mas lalo akong walang alam dyan! Gamitin mo yung alam mo! Yung long range attack mo, gamitin mo sa kanya! Oo nga, no. Pero kailangan ko ng konting oras para makaipon ng enerhiya. Kung gagamitin ko ang ataking ito, kailangan mo muna siya labanan, Bob, para hindi siya makalapit sa akin. Oo. Bahala ka dyan! Teka, hintayin mo ako! Hoy! Sabi ng master ko, pag inatake ko kahit may masamang nangyari, palalabasin daw nilang aksidente. Pero mabait naman akong tao eh. Siyang braso lang kukunin ko sa'yo. Lagot ako. Seryoso talaga ang malignong ito. Lagot! Patay! Soichiro! Tumabi ka! Soichiro! Atake ba ang tawag mo dyan? Baka mahat niyo lang ang pabo! Paano? Very good. Kahit espada pang ginamit niya sa dalawa, nakontra nila yon gamit ang jet puwersa. Nabaliwala ang talim ng espada niya. Grabe, tibay ng Imposibleng sapatos mo, umubra ang Bob! espada ni Kahit espada, Kanekita di sa siya sipa na naiwan. ginawa ni Di ba Makihara. yung binili mo sa Marikina? Binili mo na magbakasyon ka sa Pilipinas? Ganun ba? Naintindihan ko. Napagpasyanan ng mga Hanshi ang parusa mo. Baka pagsisihan mo ito. Patawad sa gulong ginawa ko. Maganda ang pagtrato niyo sa akin, Hanshi. Miss Natsume. Parang summer na. Malapit na ang preliminary fights. Saka malaki na ang improvement ng martial arts ng mga bata. At hindi akong dahilan kaya gumaling sila. Nakatagal sila sa dami ng laban na pinasok nila. Ang mga laban na yun ang humasa sa kanilang abilidad at pinalakas ang kanilang katawan. Masakit man sabihin pero kung napaaga lang ng dalawa. Hindi, kahit napaaga lang ng 1 taon ang pagpasok ng dalawang yun sa eskwelahan ito, baka naging iba ang kinalabasan ng mga pangyayari. Bakit, ate? Expelled ka? Teka, bakit ba? Nag-shoplifting ka ba ng damit sa mall? Teka, bakit ka naman gagawin yon? Sira! Dahil ba sa nangyari sa bowling alley? Hindi naman sa ganon. Sabihin na lang natin nagpatong-patong lang ang kaso ko. Kung tutusin, dapat tayong magtaka. Kung hindi humantong sa ganito ang away natin at ng enforcement team, kaya tama lang to. Mababa nga ang parusang to eh. Saka pumayag ako na mag-withdraw na lang. Kaya pumayag pa ang Hanshi na lumagi ako dito hanggang matapos ang semester na to. Kaso 1 buwan na lang ang natitira. Kaya dapat sulitin na natin ang maikling panahon na yon. Malapit ng expulsion ni Maya Natsume. Pumayag ng mga Hanshi. Ganun ba? Sang-ayon ka ba doon? Bilang presidente ng enforcement team? Oo. Naiintindihan ko. Teka, sigurado ka bang payag ka doon? Sure ka? Ang Daito fighting style. Ito ang kinikilalang pinakamatandang martial art sa bansa ng Japan. Ito ang pinagbabasehan ng mga martial art na na-develop pagkatapos niya. Ang Kehaya style at ang mga ginaya sa Kongo Tayo martial arts ay nadiskubre sa Kojiki region. Kaaway sila ng Daito style. Inaanto ka ba sa lecture ko, ha, bata? Ngayong ka palang yata pumapasok dito sa klase ko. Tapos tititig ka lang sa bintana. Ulitin mo yung sinabi ko kanina. Pasensya na, hindi ko magagawa yon dahil hindi kita pinakinggan.
Tingnan mo, dahil sa'yo may nasirang pag-aari ang eskwelahan, lagot ka. Sige, subukan mong magpakapilosopo sa akin ngayon. Gusto mong gawin ko sa mukha mo yung ginawa ko sa lamesa? Sir, baka pwedeng alisin niyo yung kamay niyo sa mukha ko. Yung kamay niyo kasi, amoy tinapa. Bilib ako sa tapang mo, bata. Soichiro, tama na yun. Walang kwenta ang Natsumi na yon. Pumayag siyang palayasin na eskwelahan para lang sa inyong dalawa. Nagpakabayani pa siya. Huwag mo akong titingnan na ganyan, ha? Akala mo mga simpleng teacher lang ang mga hansi sa eskwelahan ito? Diyan ka nagkakamali. Kaya ko rin yan! Tama na yan, Bob. Di mo kayang palakihin ang katawan mo ng ganyan. Sandali, sir. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Totoo kaya yun? Pumayag siyang palayasin ng eskwelahan para sa atin? Teka, ano ba yung lawin? Hindi. Huwak yata eh. Hoy, Bob. Anong ibon kaya yun? Hindi mo ba yun naririnig? Uwak yun, sigurado ako. Alam mo, sa totoo lang, magandang pagkakataon din ito para umalis ako. Natatakot na rin si Jackie para sa akin. Ayoko na nga siyang iwanan eh. Nakakaya naman kung aalis ako. Hindi nga akalain ng mama ko na matatanggap ako sa malaking eskwela ang katulad nito eh. Nung dumating nga yung sulat na natanggap ako, magdamag na umiyak yun sa tuwa. Pero maganda pa rin tayo. Matagal ko nang pinaghandaan nito, Bob. Wala siyang kaalam-alam. Binabantayan ko ang lahat ng hilos niya. Alam ko lahat ng nangyayari. May problema ba? Wala. Wala naman, Bob. Hoy, Bob. Ha? Tama ka, uwak nga. Sinabi ko namang uwak nga eh. Kuya, tapatin mo ako. Galit ka ba sa akin? Pinalampas ko ang pagkakataon. Yun na sana ang tamang pagkakataon para tapusin siya. Kaso, hindi ako makagalaw nun eh. Patawad, kuya. Ginawa ko na ang lahat nitong nakaraang 2 taon. Pero mukhang hindi kita maipaghihiganti. Sa palagay ko, hindi ko talaga kayang talunin si Mitsumi. Huh? Ang kandado. Imposible! Ako lang ang may hawak ng susi sa storage room na yon. Ano kailangan niyo? Wala kayong kadala-dala! Tayo pala Itong dapat official na headquarters ng enforcement team. Tama ba ako? Huwag niyo naaksayin ng panahon namin. Basta tawagin niyo ang bossing niyo. Hindi namin kayo sasaktan. Baka hindi sila susunod sa mga gusto natin. Kala mo, Kung ganun, pagpraktisan natin sila. Sige, hawak ko! Aray ko! Aray! Kayo, ingay-ingay nyo ah. Paano ako matutulog ng ganyan? Hindi. Hindi. Wala dito. Walang ibang nawawala dito. Imposibleng gawa ito ng magnanakaw. Bukod sa akin, isang tao lang ang makakapasok dito. Si Aya. Ano kaya ang naisip nun? Bakit niya kinuha ang espadang yon? Stay
わってるよ。てめえのケツはてめえで拭く。それが男。ついでに一発告っちまうぜ。次回天上天下真意。しつこいようだが全殺しだぜ。